Yes, magandang umaga po sa inyo lahat. Tayo po ay yumuko at manalangin. Ama naming Diyos na makapangyarihan sa lahat, maraming salamat sa pagkakataong ito na muli kami ay tutunghay sa iyong mga salita. Gabayan niyo po kami, Panginoon, sa pagtunghay ng mga salitang ito at naway alisin mo sa aming mga puso ang anumang mga balakid upang ang iyong salita ay hindi namin maunawaan. Basbasan mo po ang broadcast nito, Panginoon. Naway kayo ang makita, hindi po ang aking sarili, Panginoon. Tago niyo lamang ako sa inyong likuran, Panginoon, sa dideliver ko ng inyong mensahe sa umagang ito. Pagpalain mo ang nakikinig-broadcast, naway abutin sila ng salita. Ito ang aming dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. Ayan. Tayo ay nasa unang buwan ng taong 2026. So ang ating pinag-aaralan sa ngayon ay moving forward. Tayo ba ay nakamove on na doon sa mga nangyari sa atin during past years, 2025? Ayan. So, katulad ng direksyon ng ating pastor, pinilista ang ating worries and ang anxieties, then pinag-pray sa luneta. Wow, blessed yung prayer ni Sister Eileen, answered prayer, automatic. Then, pagdating dito, sinunog. Bakit po? Ibig sabihin, limutin na ang mga problemang yon, bagkos ay bumangon at tumunghay sa panibagong kabanata ng ating buhay. Di ba? Hindi ka makaka-move on kung yung nangyari nung nakaraan ay patuloy mong inuukil-kil sa iyong isipan na hindi naman karapat-dapat na sasabihin pa dahil hindi yun makakatulong para tayo ay makausad. Di ba? Kaya't ito ang topic na yon, yung Josue 1, verse 1 to 9. Ngayon, paki-slide po. I-identify muna natin kung sino ito si Joshua. Ayan, tingnan nyo sa picture. Siya ay sinusunod ng maraming tao. Ang unang description sa kanya, siya ay slave in Egypt, soldier in Israelites army. Balita ko, lieutenant ito eh. Tapos, aid to Moses. Siya yung kanang kamay ni Moises. Then, spy to Canaan. Kung inyong babasahin yung bilang 13 verse 16, yan po yan. Subalit, doon sa kanya ng Panginoon, out of 12 spies na isinend doon sa Canaan, dalawa lang silang bumalik na may positive report. Yung iba, ang sabi nila, parang tipaklong lang kami kung ihahambing dun sa mga higanting naroon. Pinanghinaan ng loob at ang sabi, napakaraming kalaban. Pero itong si Josue at saka si Caleb, sila yung may positive report na mapagtataggumpayan nila ang pagsakop sa lugar na yon kahit na maraming kalaban dahil nananampalataya silang may Diyos na tutulong sa kanila. Ayan. So, ang sabi pa dyan, siya yung God's replacement to Moses. Ayan. Siya yung replacement ni Moses. Dahil nga sa ating pag-aaralan, sa dulo ng Deuteronomy, ay pumanaw na ang ating lingkod na si Moses. So, sige. Ginugol ang halos buong buhay ni Josue sa ilang kasama si Moises at ang mga rebelding Israelita. Sinimulan niya ang kanyang pagsasanay sa pamumuno noong siya ay isang binata pa lamang. Kita mo, binata pa lamang. So, may nakita si Moises sa kanya na mas nakahihigit kay Aaron at sa maraming iba. Maraming iba pang pinuno na nakapaligid kay Moises. So kung ating titingnan, pare-pareho naman silang leader. Ano ang pagkakaiba ni Josue
at doon sa iba pang mga kasama niyang leader. Ayun dyan, sila ang mga tao na ipinadala ni Moises para mag-espiya sa Kanaan. So, pinalitan ni Moises ng Josue ang pangalan ni Hosea na anak ni Nun. So, yung Hosea na may kahulugan na Savior ay ipinagpalit sa pangalang Joshua na ibig sabihin, saved by God. Ayan, no? So, yung mga pangalan noon, magaling na sa uno, may maganda ng kahulugan, pero pinalitan ni Moises ng Joshua na ang kahulugan ay saved by God. Savior si Hosea, tapos Joshua saved by God. So, tingnan natin yung sunod na slide, yung kaibahan ni Josue sa ibang mga leader na kasama niya. Ayan, sabi diyan, sa bilang 27, talata 18, kaya sinabi ng Panginoon kay Moises, ipatawag si Josue na anak ni Nun, na puspos ng Espiritu, at ipatong mo ang iyong kamay sa kanyang ulo. So, ano ang pagkakaiba ni Josue bukod doon sa kanyang mga kasamang ibang leader? Ayun. So, nasa kanya ang Espiritu. At dahil siya ay pinapanahanan ng banal na Espiritu ng ating Panginoon, binigyan siya ngayon ng Panginoon ng prophetic rule. Basahin po natin yung next slide, Joshua 1 verse 11. Ayan, libutin ninyo ang kampo at sabihin ninyo sa mga tao na maganda sila ng mga pagkain nila dahil sa ikatlong araw mula ngayon, tatawid tayo sa ilog ng Jordan para angkinin ang lupaing ibinigay sa atin ng Panginoon na ating Diyos. Ayan, nagkaroon siya ng prophetic rule. Pero bago tayo mag-umpisa sa ating mensahe, tingnan natin muna ang mga balakid doon sa ating scripture reading na Josue 1, talata 1 hanggang 9. I-identify natin yung mga balakid ang maaaring kaharapin natin kapag nagpasya tayong sundin ang Diyos na nagbabago ng lahat. Ayan. Una, mga araw na nagdaan. Naalala ko yung kantang, mga araw na nagdaan, kailan may hindi malilimutan. Di ba? Alam mo, nung hindi pa ako Kristiyano, lagi akong, naririnig ko lagi yan sa every time na uwi akong lasing. Sabi ng miss ko, ayang ka na naman. Yung mga paulit-ulit na, kaya pasalamat ako sa biyaya ng Diyos. Kristiyano ako, Kristiyano siya. Wala nang ganon. So, ibig sabihin, nakamove on na. Wala na rin kasing uwi ng hating gabi. Maaga na lagi. So, pag binasa natin yung verse 1 to 2a, di ba? Yung Joshua 1 verse 1 and 2a, mahirap mabuhay ayon sa nakaraan. Sige nga. Kung puro nakaraan ang iyong uukilkilin sa pag-uwi ng asawa mo, wala kayong patutunguhan. Dapat ang pinag-iisipan natin sa panahon ngayon, kung ano yung mga kamalian noon, itama. Lesson learned, ika nga, kumbaga sa driving, nakasagi ka, mag-ingat ka para sa susunod, hindi ka magagastusan. Di po ba? Okay. Panahon na para gampanan ang papel ng pamumuno na dating kay Moises. Siyempre, mahirap yon. Dati lang siyang alalay, pero iniisip niya, siya na ang mamumuno. Could you imagine the pressure? Di ba? Dati nung una akong pinatayo dito ni Pastor, talagang kabadong-kabado ako eh. Pero, dahil yun ay tawag ng Panginoon, go for it. Andiyan naman yung ating pastor kung tayo ay may mali. They are there to correct us. Kaya hindi ako natatakot dahil may kasama akong pastor, may kasama pa akong Diyos. Oh. Paano niya susundan ang yapak ni Moses na susunod sa kanya ang mga tao? Di ba? Para kay Josue, patay na si Moises. Ngunit ang layunin ng Diyos ay buhay na buhay. Inilibing ng Diyos ang kanyang manggagawa, ngunit nagpapatuloy ang kanyang gawain. Ano sabi ni Pastor? Kahit ako'y mawala na, may tatayo na para sa gawain. Yan ang training na
Dapat. Hindi lang yung pastor natin ang tatayo rito. Hindi lang yung mga datiyang nanunugtog ang tutugtog dito bagkos may tinuturuan para yung gawain tuloy na yung tuloy. Mawala man yung isa, tuloy ang gawain. Di po ba? So, pangalawa, mga dimensyon, sukatan. Kung babasahin natin verse 2b hanggang 5, ayan, ibinibigay ng Diyos kay Josue ang parehong pananaw na ibinigay niya kay Moses tungkol sa lupain. Iyon. Pangatlo, mga kakulangan. Verse 6a. Dapat tayo maging matatag. Bakit? Bakit sinasabihan tayo ng Panginoon na maging matatag? Ayan. Bakit kaya? Ayan. Bakit maging matatag? Ito ba ay madali nating mawala ang ating determinasyon sa harap ng kaaway? Katulad ng 10 spy, nakita pa lang. Ganun na sila. Negative na. So, paano siya move forward kung negative ka agad? So, bilang matagumpay na pinuno, kailangan ni Josue ng lubos na determinasyon. Ang susi ng kanyang tagumpay ay hindi ang kanyang lakas, kundi ang katotohanan na aasa siya sa lakas ng ating Panginoon. So, hindi siya nakasalig sa kanyang sariling kakayahan. Sasabihin, marami siyang karanasan sa kanyang pagiging soldier of Israelites. Pero hindi niya yun binasihan bagkos. Lagi niyang isinasama sa usapin yung presensya ng ating Panginoon. So, pang-apat, mga bagabag. Ayan, verse 6. Bakit po? Dahil tayo, madalas tayong natatakot. Katulad ng sinabi ko kanina, nung una akong tumayo rito, natakot din ako. Pero nung mga sumunod na, confident na ako na magsalita dahil meron akong Holy Spirit, meron akong pastor, meron akong Diyos. Iyon. Sa mga proseso at kainat na nito, ang takot ay nakakaparalisa. Siyempre nga naman, gagawin mo na lang, natatakot ka pa, hindi ka natutuloy. Nakakaramdaman tayo ng pangamba, pagkabalisa, takot o takot na takot, tinatawag tayo ng Diyos na magkaroon ng lakas ng loob. Susulong tayo dahil nangako ang Diyos na sasamahan niya tayo. Di ba? Pag ikaw ay anak ng Diyos, faithful ka sa Kanya, talagang sasamahan ka niya. Yung bang anak mo, pagka mabait sa iyo, pinapabayaan mo? Hindi. Ganyan din ang Diyos. So, maging aware tayo dito sa mga ganitong sitwasyon. Panglima, mga kalituhan. Ayan, sa verse 7. Bakit nalilito? Madaling lumihis sa pangunahing bagay. Kaya dito, moral na paglalarawan kay Josue na hindi dapat lumihis ng landas. Sige ka, maliligaw kapag lumihis ka. Pag mali ang turo ni Google, lihis ka. So, dapat talaga yung aral ng salita ng Diyos, yun ang ating dadalhin para hindi tayo lilihis doon sa pamantayan kung paano tayo gagalaw. Yung pang-anim, yung mga delinkwente sa verse 8 and 9. Ang payong ito kay Josue na dapat ang kanyang isipan ay sanayin ng salita ng Diyos sa pamamagitan ng patuloy na pagmumuni-muni upang maunawaan ang espiritual na lalim nito at masunod ito ng maingat. Bilang resulta, mas makikilala niya ang Diyos. Ang pagsulong ay hindi nakasalalay sa ating sariling karunungan, sa halip, dapat nating pag-aralan ang salita ng Diyos. Ayan. Bago tayo sumulong, magbasa ng Biblia. Sino dito ang nagbabasa ng maaga ng Biblia? Ayan. Yan ang magandang bagay na meron kang buwan naman ng direksyon sa iyong buhay sa maghapong darating. Hindi inuuna yung Facebook,
kung ano pa man, dapat una lagi ang Diyos. So, ang ating pag-uusapan sa umagang ito ay pinamagatang, ayan, pagsulong sa plano ng Diyos. Do you think kung susulong tayo na wala ang plano ng Diyos, mararating natin ang tagumpay? I do believe na hindi tayo aabot. Dahil ang tagumpay ay nakasalalay sa pagsunod sa ating Diyos. So, sinasabi sa atin ng Biblia na may landas na tila tuwid, ngunit hindi lahat ay nagiging mabuti. Tuwid nga siya, pero ano ang nasa dulo? Maaring kapahamakan, mga di natin mga hindi ka nais-nais na bagay. May mga taong tila gagawa sila ng mabuti sa atin na tila isang alternatibo, ngunit hindi. Baka naghahanap lang yun ng pabor, ng kapalit, sapagkat may iaawit sa iyo. Yan. Ang tunay na mabuti ay naaayon sa plano at sa salita ng Panginoon. So, sinisimula ng Panginoon ang isang bagay na kanyang tatapusin sa iyong buhay. Katulad ng gawain ni Moises, natapos yun sa buhay ni Josue. Kaya dito, kung merong utos yung ating pastor na ikaw ang gumawa nito, huwag kayong tatanggi, baka yun ang plano ng Diyos na inumpisahan nyo ng iba, sa iyo tatapusin. Kasi, hindi naman yun isa ipapagawa ng ating pastor kung yun ay masama. Always on God's will. Yan. Nais ng Diyos na tayo ay sumulong sa mga mahirap na sandali, sa mga pintong nagsasara. Sinabi ng Diyos kay Josue na bumangon at tumawid sa Jordan. Para sumulong, kailangan nating tandaan, ang unang puntos natin ay, ayan, sumulong sa kabila ng mga pangyayari. Yan yung mababasa natin sa Josue 1 verse 1. Nang mamatay na si Moses na lingkod ng Panginoon, sinabi ng Panginoon sa kanang kamay ni Moises na si Josue na anak ni Nun. Sa verse 2, patay na ang lingkod kong si Moises, kaya ngayon maghanda kayo. Ikaw at ang lahat ng Israelita sa pagtawid sa ilog ng Jordan, papunta sa lupaing ibibigay ko sa inyo. Ayan. Katapusan ng panahon ni Moises at ang simula ng banal na itinalagang gawain ni Josue, na naghahanda ng entablado para sa pananakop at paninirahan sa Kanaan, habang pinagtitibay ng Diyos ang kanyang mga pangako sa tipan. Di ba? Dapat ipagpatuloy ni Josue, sumulong sa kabila ng mga pangyayari. Pero, ang kanyang kaisipan, di mawawala sa kanya mag-isip na, kaya ko kaya ito? Di ba? Alalay lamang siya. Sa loob ng isang buwan na nakaburol si Moises, matamang pinag-isipan yun ni Josue, yung mga bagay na yon. Biro mo, alalay ka lang, tapos ikaw na ngayon ang nasa unahan. Mag-iisip siya ngayon ng mga strategy kung paano niya pasusunurin yung mga Israelita. Kasi hindi naman lahat ng Israelita masunurin eh. May ibang rebellious. May matigas ang ulo doon. Hindi lahat yon matino. Iba-iba ang kaisipan. So, tingnan natin yung, basahin natin yung Deuteronomy 1 verse 38. Ayan. Pero ang iyong lingkod na si Josue na anak ni Nun ay makakapasok doon. Palakasin mo siya dahil siya ang mamumuno sa mga Israelita sa pag-angkin sa lupain. Ayon dito, yun ang sabi ng Diyos na kay Moises na si Josue ang kanyang tapat na katulong
ang siyang mangunguna sa mga Israelita patungo sa lupang pangako ng Kanaan. So, bago namatay si Moises, may ibinilin pa sa kanya ang Diyos na nairili naman ni Moises kay Josue. Next slide po. Ayan, Deuteronomio 31 verse 3. Ang Panginoon na inyong Diyos mismo ang mangunguna sa inyo sa pagtawid. Wawasakin niya ang mga bayan doon at aangkinin ninyo ang mga lupain nila. Pangungunahan kayo ni Josue sa pagtawid ayon sa sinabi ng Panginoon. Ayan. So yan yung pangako ng Panginoon na siya mismo ang mangunguna sa kanila pagtawid sa lupang pangako. Lilipulin ang mga naninirahan at ibibigay ang lupain sa kanila. Siyempre, kasama si Josue na mangunguna sa pisikal na pananakop bilang tinatawan ng Diyos. So, sila yung gagawa ng pananakop, pero kahit na marami yung kalaban, malalaki sila, dahil nga naroon kasama nila ang Diyos, sino ang magwawagi pag ikaw ay may kasamang Diyos? Sino ang matatalo pag ikaw ay may kasamang Diyos? Sige nga. O, di ba? So, next slide po. Deuteronomy 34 verse 5, kaya namatay si Moises na lingkod ng Panginoon ayon sa sinabi ng Panginoon. Ayan. Namatay si Moises, 120 years siya. Pero ayon sa sinasabi ng Biblia, malakas pa siya at malinaw ang paningin. Ang ganda ng mata ni Moises. So, ito ang katuparan ng salita ng Diyos na nagpapakita ng kanyang katapatan at katarungan. Dahil si Moises, sa kabila ng kanyang dakilang paglilingkod ay pinagbawalang makapasok sa Kanaan dahil sa isang nakaraang pagsuway. O, tingnan ninyo, si Moises, dakilang lingkod, pero hindi nakapasok sa Kanaan because of disobedience. Na nangyari sa Meriba, na kung yung tutuklasin, basahin niyo po sa Bilang 20, talata 1 hanggang 13. Yun po, may disobedience si Moises during that time. Kaya hindi siya pinayagang makapasok sa land of promise. So, si Josue at ang mga tao ay dumaranas ng mahirap na panahon at sinabi sa kanila ng Panginoon na gawin ito sa kabila ng mga problema at pangyayari. Dahil ang sabi sa kanila ng Panginoon, sa paggawa ay magkakaroon kayo ng kapighatian, ngunit magtiwala kayo, aking dinaig ang sanlibutan. Basahin po ang next slide. Juan, Kabanata 16, talata 33. Sinabi ko sa inyo ang mga bagay nito para magkaroon kayo ng kapayapaan sa akin. Daranas kayo ng paghihirap dito sa mundo, pero magpakatatag kayo dahil nagtagumpay na ako laban sa kapangyarihan ng mundong ito. O, di ba? Sa kabila ng mga emosyon at pabago-bagong kalooban, huwag madapa, huwag panghinaan ng loob, huwag tumigil. Ayan ang ating ano. Kung hindi tayo successful nung nakarang taon, ngayon, magiging successful tayo dahil susundin natin ang plano ng Diyos sa ating buhay. Huwag tayong lalaka doon sa plano, makasariling plano natin na hindi kasali ang Diyos. Hindi tayo pagpapalain. Pangalawang puntos, pagtulungang makamit ang mga pangako ng Diyos. Sa verse 3, Josue 1:3, ayon sa pinangako ko kay Moises, ibibigay ko sa inyo ang lahat ng lupaing mararating ninyo. Sa next slide po. Ayan, ito ang magiging teritoryo nyo. Mula sa disyerto, sa timog, hanggang sa kabundukan ng Lebanon, sa Ilaga, at mula sa malaking ilog ng Euphrates sa silangan, hanggang sa dagat ng Mediterranean, sa kanluran, at ang lupain ng mga Hiteo. Ayan. So, ibinigay sa kanila ng Diyos ang teritoryo, ang tagumpay. Inihanda ni Jesus ang mga daan ng maaga, upang tayo ay manirahan sa mga ito. Kailangan malaman ni Josue na hiniling sa kanya ng Diyos na sumulong batay sa mga pangako at sa mga salitang natanggap niya mula sa kanyang pinunong si Moises.
Araw-araw, kailangan nating bumangon at ipahayag na ang Diyos ay kasama natin. Kailan nyo ba huling naisir ang ating Diyos, ang kanyang mga salita? Ang parehong makapangyarihang Diyos na kasama ni Moises, kasama ni Josue, ay siya rin kasama nyo. Oh, ano ang pagkakaiba ron? Yung Diyos nila, Diyos din natin. So, kung pinagpala nila si Josue, pagpapalain din tayo kung ang ating mga lakad ay naka-align doon sa kalooban ng Panginoon. Iyan. Basahin po natin yung next slide, Deuteronomy 11:21. Ayan. Para kayo at ang inyong mga anak ay mabuhay ng matagal doon sa lupaing ipinangako ng Panginoon na ibibigay sa inyong mga ninuno. Maninirahan kayo rito hanggat may langit sa ibabaw ng mundo. Kita mo? Hanggang may langit sa ibabaw ng mundo. Naalala ko yung unlimited rice, ito unlimited living. Ang masigasig, sabi ng Deuteronomy 11:21, ang masigasig na pagtuturo at pagsasabuhay ng mga utos ng Diyos ay nagsisiguro ng mahabang buhay at kasaganaan sa lupang pangako. Para mangyari ito, ano gagawin natin? Gawin po nating sentro ang salita ng Diyos sa pang-araw-araw na buhay, pamilya, at mga susunod na henerasyon. Ayan. Kaya nga, pasalamat sa mga batang narito dahil sila ang mga susunod na henerasyon. Pinapakita na natin sa kanila kung ano ang ating magandang ehemplo. Sana'y magpatuloy. Ayan. Susunod na slide. Josue 14 verse 9. Kaya ng araw na iyon, nangako si Moises sa akin. Sinabi niya, dahil matapat ka sa pagsunod sa Panginoon pong Diyos, magiging iyo at sa mga angkan mo ang lupaing pinuntahan mo para mag-espiya. Ayan, di ba? Ito yung buong pusong pag-alalay sa Diyos ay nagdudulot ng mga gantimpala at nalalampasan ang tila imposibleng mga balakid. Isang pangakong natupad pagkalipas ng ilang taon ni Josue. O, di ba? May puso sa gawain, kaya may gantimpala. Tingnan nyo yung ating mga Lord servant, ang ating mga pastor. Despite of their busyness, despite of their hectic schedule, but then, may puso pa rin sa gawain. O, di ba? So, ganyan po ang ating mga kaisipan. Dapat tayo ay laging uhaw doon sa gawain patungkol sa Panginoon, uhaw sa pagbasa ng kanyang salita, dahil ang salita ng Diyos, yun ang spiritual food natin. Sige ka. Pag hindi ka nagbabasa, anong sabi ng Panginoon? Magiging dukha ka sa mata ng Diyos. Pangatlong puntos, kailangan nating sumulong patungo sa mga plano ng Diyos sa pamamagitan ng pagsisikap na may kalakip na katapangan. Yan yung ating Josue 1 verse 6. Ayan. Sabi diyan, magpakatatag ka at magpakatapang dahil ikaw ang mamumuno sa mga taong ito para angkinin ang lupaing ipinangako ko sa mga ninuno nila. Sa verse 7 po. Ayan, basta't magpakatatag ka lang at magpakatapang, sundin mong mabuti ang lahat ng kautusan na ibinigay sa iyo ng lingkod kong si Moises. Huwag mo itong kalilimutan para magtagumpay ka sa lahat ng ginagawa mo. Ayan. Di ba? Magpakatatag at magpakatapang. So, si Caleb at saka si Josue ay may parehong positive report, kaya sila ay nagpakatatag at nagpakatapang. Ngayon, yung 10 na negative ang kanilang report, ayon sa pagbabasa ko ng Bible, hindi sila nakapasok sa land of promise, kundi nagpaikot-ikot lamang doon sa wilderness. Yun ang interpretasyon ng Bible. Sila yung pinagkalooban ng pagkakataon na makapasok dahil sila yung tapat sa ating Panginoon. So, isang banal na direktiba para sa napakalaking gawain sa hinaharap.
ang pamumuno sa isang bansa, pagsakop sa mga kaaway, at pagtatatag sa kanila sa isang bagong lupain. Di ba? Kung ikaw ay baguhang leader at yun ang atas sa iyo ng Diyos, di ko alam kung ano ang magiging pakiramdam mo. Pero sa pagkatao ni Josue, sumulong siya. Dahil doon pa lang sa kanilang description nung sila ay nag-espiya, ang ganda ng report nila. Kahit na marami sila, kahit na malalaki sila, maraming kalaban, maaangkin natin ang lupain na yon dahil may pananampalataya sila sa Diyos. So, pero pagka ikaw ay nagda-doubt about doon sa pinapagawa sa iyo ng Panginoon, hindi ka magtatagumpay. Imbis na positive ang report mo, nagiging negative. So, nangangailangan ito ng pananampalataya at katapangan habang siya ang papalit kay Moises. Ang dami niyang alala, yung pinakita nating picture kanina. So, kailangan niya talagang ipakita ang kanyang ngipin dahil hindi biro. Hindi biro yung pamumuno tapos meron pa kayong sasakuping tataluhing kalaban. How courage ang pinakita ni Josue doon? Gaano kalaki? Pero ang kanilang kaisipan ay positibo dahil nananampalataya sila sa Diyos. Yung pangako ng Diyos sa kanilang pinangahawakan na sasamahan sila sa labang yon. Yun ang maganda ron. Dahil hindi nga sila lumiis doon sa plano ng Diyos, sa mga salita ng Diyos, kaya meron silang success na natamo. Basahin po natin ang next slide, awit 27 verse 1. Ang Panginoon ang aking ilaw at tagapagligtas. Sino ang aking katatakutan? Siya ang nagtatanggol sa akin, kaya wala akong dapat katakutan. Yan. So, ibig sabihin, ang Diyos ang nagbibigay ng ganap na patnubay, pagsagip at seguridad na ginagawang walang takot ang mga mananampalataya sa harap ng panganib. Ho, di ba? Takot ka, tapos bibigyan ka ng seguridad ng Panginoon na huwag kang matakot dyan. Oh, di ba? So, sige po, next slide po. Deuteronomy 31, verse 23. Ayan, itinalaga ng Panginoon si Josue na anak ni Nun. Sabi niya, magpakatatag ka at magpakatapang dahil ikaw ang magdadala sa mga Israelita sa lupain na ipinangako ko sa kanila at sasamahan kita. Di ba? Iyan ang direktiba mula sa Diyos na magbibigay din sa kahalagaan ng papel ni Josue sa pangunguna sa mga tao patungo sa lupang pangako. Next slide po ulit. Ayan, unang kronika, Kabanata 22, talata 13. At kung matupad mo ng mabuti ang mga utos at mga tuntunin na ibinigay niya sa Israel sa pamamagitan ni Moises, magiging matagumpay ka. Kaya magpakatatag ka at magpakatapang. Huwag kang matakot o kaya'y manlulupaypay. Yan. Yan yung spiritual na kasaganaan at tagumpay sa mga banal na atas ay nagmumula sa masigasig na pagsunod. Oh, yun kung ikaw ay masigasig na sumusunod. Ang kasaganaan ay hindi ginagarantiya ng lakas, ngunit sa pamamagitan ng maingat na pagsunod sa mga utos ng Diyos. Ayan. Kaya nga, kung lalakad ka sa landas na yan at ginagabayan ng salita ng Diyos at ikaw ay masigasig, bibigyan ka niya ng bagong lakas. Ayan, bibigyan ng bagong lakas. Kapag ikaw ay pagod na, ay tutulungan ka nitong maabot ang layunin. Tingnan natin ang gabay ng Panginoon, di ba? Nung tumapak ang mga Levita sa pangpang ng ilog dala ang kaban, ang tubig ay nahati
at ang lahat ng tao ay malayang tumawid mula sa isang panig patungo sa kabila, papasok sa lupain ng kasaganaan ng lahat ng bagay mula sa Diyos. Oh, could you imagine, pati agos ng tubig, pinatigil ng Diyos. Kung wala yung Diyos doon, mangyayari ba yon? Imaginein mo sa yung ilog na ginagawang patubig sa palayan, kahit naharangan mo na, may umaagos sa palayan, pero may umaagos pa rin doon. Pero yung Diyos, at the moment, pinatigil niya at tumawid ang mga tao. Ganyan ang Diyos pag nangako siya, ginagawa niya. Pinapakita niya yung kanyang kapangyarihan para magkaroon ka ng lakas ng loob na sumunod sa Kanya, maging masigasig sa pagsunod sa Kanya, at gawin kung ano man ang planong iniatang niya para sa iyo. Pang-apat, sumulong alinsunod sa salita ng Diyos. Ayan, yung verse 8 to 9. Ayan, huwag mong kalimutang basahin ang aklat ng kautusan, pagbulay-bulayan mo ito araw at gabi, para malaman mo kung paano matutupad ng mabuti ang lahat ng nakasulat dito. Kung gagawin mo ito, uunlad ka at magtatagumpay. Naalala ko nung first time regaluhan ako ng Bible ng ating pastor. Yan ang nakalagay pagbukas ko. Wow! Joshua 1 verse 8. Ano ang sinabi doon? Huwag mong kalilimutan. Kaya't binasa ko ng binasa, araw-araw, may mga naka-schedule doon sa likuran. Ilang taon ko nang binabasa yon. Patuloy lang ng patuloy. Kasi yun ang mandato eh. Pakainin mo ng ang iyong spiritual na katawan. So, alalahanin mo palagi ang bilin ko sa iyo sa Joshua 1:9. Magpakatatag ka at magpakatapang, huwag kang matakot o kaya'y manghina, dahil ako, ang Panginoon na yung Diyos, ay sasayo kahit saan ka man pumaroon. Yan. So, nais ng Panginoon na igalang mo ang kanyang mga utos. Pag hindi mo ginalang, paano? Letter A, yan, ang salita ng Diyos ay dapat mamutawi sa ating pananalita. Joshua 1 verse 8a. Sabi diyan, huwag mong kalimutang basahin ang aklat ng kautusan. Ayan. Kaya sa atin, para tayo ay lumalim sa pakikipagtipan sa ating Diyos, huwag nating aalisin sa ating mga sarili na magbasa ng Biblia during your quiet time. Hindi naman kayo maghapong magbabasa. Yung mga pagkakataon na bago magsimula ang araw, bago matapos ang araw, kailangang nakikipag-usap kayo sa ating Panginoon. At yun ay magagawa nyo sa pagbabasa ng Biblia na katulad ng sinasabi ng ating Joshua 1 verse 8. So, ang aklat na ito ay nagtuturo ng pagtuturo ay hindi dapat mawala sa iyong bibig. Dapat natin itong pag-usapan kasama ang ating pamilya at mga kaibigan. Bukod doon, dapat din natin ituturo sa mga hindi nakakaintindi. Dapat natin itong ipaliwanag sa mga hindi Kristiyano, lalo na. So, basahin po natin yung awit 19 verse 14. Ayan, sabi diyan, sana'y maging kalugod-lugod sa inyo, Panginoon, ang aking iniisip at sinasabi, kayo ang aking bato na kanlungan at tagapagligtas. Di ba? Ito yung pagsusuma mo para sa kadalisayan kapwa sa panlabas na pagpapahayag at panloob na pokus. Pinag-iisa ang kanyang sinasabi sa kanyang iniisip. Di ba? Kung ano ang iniisip mo, yung sasabihin mo. Kung ano laman ng puso mo, yun ang lalabas sa bibig mo. Paano ilalabas ng bibig mo ang salita ng Diyos kung wala ito sa puso mo? Di ba?
napakagaan sa pakiramdam pag ikaw ay nakakapagbahagi ng salita ng Diyos, lalo yung pinagsisiran mo ay malapit na, parang mangingiyak-ngiyak na siya. Ramdam mo na tinatablan siya ng Word of God. Upang ang kanyang buhay ay lumuluwalhati sa Diyos, marapat na ang lahat ng ating sasabihin ay nakalulugod sa Diyos. Yan. Kaya nga sinabi ng Efeso 4 verse 29 na the words you speak must be of encouragement to others. Sabi sa akin ng misis ko kanina, pastor na ang dating mo. Wow, sa biyaya ng Panginoon. Sabi ko raw, sabi ko, sa biyaya ng Panginoon, kung yun ang kalooban, why not? Baka lunukin ako ng isda, katulad ni Jonah. So, sundan natin yung sunod na slides. Isaiah 59 verse 21. At ito ang kasunduan ko sa inyo. Hindi mawawala ang aking espiritu na nasa inyo at ang mga salitang sinabi ko sa inyo. Sabihin ninyo ito sa inyong mga anak at kailangang sabihin din ito ng inyong mga anak sa kanilang mga anak hanggang sa susunod pang mga henerasyon. Ako ang Panginoon ang nagsasabi nito. Ayan, okay. Yung mga na yan. Ito yung mga salita ng Diyos na nananatili sa mga labi at puso ng mga mananampalataya. Tinitiyak nito na ang katotohanan ay mapangalagaan at mabibigkas ang salita ng Diyos magpakailanman. Oh, di bali makonsumo yung 20,000 words ng mga women, basta patungkol sa Word of God. Bono sa amin mga men kasi 10,000 lang sa amin eh. Ngayon, nakailang word na ako, marami na. Boundary na ako ngayong araw na ito. Yun. Letter B. Slide po. Ayan, dapat kontrolin ng salita ng Diyos ang ating mga iniisip. Josue 1 verse 8b. Sabi niyan, pagbulay-bulayan mo ito araw at gabi para malaman mo kung paano mo matutupad ng mabuti ang lahat ng nakasulat dito. Ayan. So, dapat mo itong pagnilayan araw at gabi. Sabi niyan, araw at gabi. Kung sa umaga lang tayo nagbabasa, kulang pa. Mayroon pa dapat sa gabi, twice a day. So, sa pamamagitan ng regular na pagbabasa nito, upang malaman at maunawaan natin ito, maging bahagi ito ng kung sino tayo, kung paano tayo nag-iisip, kumikilos, tumutugon, at gumagawa ng desisyon at pagpili. Pag may Lord's guidance, maganda yung napupunta natin. Puro good yun. Maliban lang kung yung gagawin mo ay hindi kalooban ng Panginoon, hindi yun magiging good. So, next slide po, awit. Kabanata 1, talata 2, sa halip ay nagagalak siyang sumunod sa mga aral na mula sa Panginoon at araw-gabi, ito ay kanyang pinagbubulay-bulayan. Ayan, sinabi na naman dyan, araw at gabi. So, be careful. Sa umaga, sa gabi. Sabi dito, pusong nakatuon sa salita ng Diyos bilang pinagmumula ng tunay na kaligayahan at espiritual na buhay. Siyempre nga naman, pagka nagbabasa ka ng Bible, gagaan ang buhay mo. Dati, nung hindi ako nagbabasa niyan, hindi ko alam kung ano yung nakalagay dito mga numero. Next slide po. Awit 119, verse 15, ang inyong mga tuntunin ay aking pinagbubulay-bulayan at iniisip kong mabuti ang inyong pamamaraan. So, ito yung pagsasabuhay ng banal na turo para sa isang buhay na naayon sa kalooban ng Diyos. Pag-iwas sa mga pang-abala at paghahanap ng layunin. At letter K, ang salita ng Diyos ang dapat gumabay sa ating pag-uugali. Josue 1, verse 8c, kung gagawin mo ito, uunlad ka at magtatagumpay. So, dapat mong maingat na sundin ang lahat ng nakasulat dito.
Paano gagawin? Kailangang alamin ito at unawain. Kapag alam mo na ito at naunawaan mo na, ang ating obligasyon ay sundin ito. Sabi nung James 1 verse 22 to 24, we must not be hearers of the word of God, but also we must be a doer of it. Basahin po natin yung next slide. Deuteronomy 30 verse 14. Ayan, nasa inyo ito, sa bibig at puso ninyo. Kaya sundin ninyo ito. Sundin ito, isagawa. Next slide po, 1:13 verse 17. Ngayong alam nyo na ang mga bagay nito, mapalad kayo kung gagawin nyo ang mga ito. Ayan. Sabi dyan, mapalad. Mapalad dun sa mga gumagawa lamang. Pero dun sa hindi kayo mapalad. Maingat na sundin ang lahat ng nakasulat dito. Bakit po? Upang maging bahagi ng ating pang-araw-araw na pag-iisip at pag-uugali. Pag sinabing pagsunod at pagsasagawa ng salita ng Diyos, ito na, hindi ka lilihis sa kanan o sa kaliwa. Bawal kang lumihis. Kahit isang katiting mula sa katotohanan nito. Pag lumihis ka, yung napagsabihan mo, magkakaroon din siya ng maling pangunawa. Kaya, mag-ingat tayo. Panatiliin nating diretso ang ating mga mata nang walang paglihis. Manatili tayo sa tuwid at makitid na landas ng salita ng Diyos. Bakit? Ang katiyakan ng tagumpay para kay Josue at sa mga Israelita ay batay sa kanilang pagsunod sa salita ng Diyos. O, kita nyo? Nagtagumpay si Josue at saka yung mga Israelita dahil masigasig silang sumunod doon sa mga salita ng Diyos na ibinahagi ni Moses, ibinahagi ng Panginoon, at kanilang nababasa. At ito ang katiyakan para sa ating kasaganaan at tagumpay. Tinutupad ang mga layunin ng Diyos at tinutupad ang salita ng Diyos. Basahin po natin yung Deuteronomy 29 verse 9. Kaya sundin ninyong mabuti ang mga ipinatutupad ng kasunduang ito para maging matagumpay kayo sa lahat ng ginagawa ninyo. Ayan. Ito na pala ang susi. Di mo kailangan, baka mamaya, naging mayaman ka, hindi mo masasabing tagumpay yan. Naging mayaman ka kung wala sa plano na, kung hindi ka sumusunod sa kalooban ng Diyos, hindi yan yung tunay na tagumpay. Ang dapat nating kuning tagumpay, yung makalangit na tagumpay, sapagkat yun ang magbibigay sa atin ng kaluguran sa ating Diyos. Sige po, next slide po. Ayan. Mga kapatid, please bear in mind na kung saan ka man nilagay ng Diyos, anuman ang iyong pagkilos ay dapat lamang naayon sa kanyang plano. Ayan. Dito tayo nilagay ng Diyos, gawin natin ang plano ng Diyos para sa atin. Next slide po. Ayan. Si Josue ay nabuhay ng 110 taon. Ayon sa sinasabi ng Josue 24:29. So, sa kanyang pagkabuhay, ito yung tatlong yugto na nakita natin sa buhay niya. Una, siya ay 45 years prior to Exodus from Egypt. Pangalawa, 40 years together with Moses.
At pangatlo, 25 years as the leader of Israelites. Tingnan nyo, ang kanyang buhay ay ginugol niya lahat sa ating Panginoon. Kaya't kung meron man akong nasasalamin sa buhay ni Josue, yun ay nasasalamin ko sa buhay ng ating mga pastor na sa kabila ng kanilang mga kabisihan sa trabaho, sa kabila ng kanilang mga schedule, ay dedicated pa rin sila na pumunta sa gawain ng Panginoon. Kasi bilang lingkod ng Diyos, bilang pagsunod sa mga plano ng Diyos, kailangan nating ibigay ang ating paglilingkod sa Kanya ng buong puso. Ngayon, hindi mo magagawa ito kung hindi ka rooted ng Word of God. Kaya dapat yung Josue 1 verse 8 ay laging alalahanin natin na yun ang susi sa tagumpay, yung hindi ka nawawala doon sa salita ng Diyos. Sa ating pagtatapos, ayan, matuto tayong sumulong ayon sa plano ng Diyos. Panahon na para magdesisyon at huwag lumingon. Huwag sumuko sa kabila ng mga pangyayari. At kung may isang pintong nagsasara, iyon ay dahil may mas dakilang pinto na magbubukas. Magtiwala tayo sa Diyos, sa Kanyang kapangyarihan, at makikita natin ang Kanyang kaluwalhatian. Purihin ang Panginoon. Tayo po ay yumuko at manalangin. Ama naming Diyos na makapangyarihan sa lahat, maraming salamat po sa mensahe nyo sa umagang ito. Salamat po sa pag-remind sa amin, Panginoon, na upang kami ay magtagumpay, ay dapat ang aming mga plano ay nakasalig sa iyo. Huwag kaming lilihis kahit anumang katiting, Panginoon, upang makamta namin ang tagumpay na inyong ipinangako, Panginoon. Salamat po sa inyong mga salita, Panginoon, na patuloy na pinagkukunan namin ng aming mga basihan sa aming mga buhay upang pag hindi kami nawalay sa mga salitang ito, Panginoon, sooner or later, Panginoon, ay matagumpay kami sa pamamagitan ng iyong gabay, Panginoon. Maraming salamat po, Panginoon. In Jesus' name we pray. Amen.